Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Ronda Pilipinas. Pagsasamba ng mabibigat na kaso laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kasado na sa Biyernes. Ronda Pilipinas. Amendment sa Rice Tariffication Law o RTL malapit ng plansyahin ng Senado at Kamara. Ronda Pilipinas. Supply ng asukal sa bansa lalong namemeligro matapos ang epekto ng El Nino at pagputok ng bulkan Kanlaon. Ronda Pilipinas. Dapat na bang ipatigil ang operasyon ng Pogo sa bansa? Ating alamin sa Siyasat Special Report. Ronda Pilipinas. Balita naman sa ibaing dagat, 6 katao patay, 30 nawawala sa landslide sa Ecuador. Ronda Pilipinas. Sa sports, Meralco Bolts nasungkit ang kauna-unang kampyonato sa PBA. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Bea Alonzo aminadong hindi siya ang nakipaghiwalay o unang nakipaghiwalay kay Dominic Roque. Ronda Pilipinas. Pinipigilan ka ba ng doktor na gumamit ng generic na gamot? Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At nakakatulong ba ang ihi sa pagpapagaling ng jellyfish sting? Alamin po natin yan sa Let's Prove It. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes na naman. Ngayon po ay Hunyo at 17 taong 2024. Ngayon po ay holiday Eid Mubarak sa ating pong mga kapatid na Muslim na nagdiriwang ng Idil Adha ngayong pong araw na ito. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr., ito po yung lingkod, Drew Nasino. Ronda Pilipinas. At bago sa detalye ng mga balita, dito po sa Impilang May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang umaga Pilipinas at happy holiday ha. Maaari na nating alamin ngayon ang ulat panahon. Bago tayo dumako sa pinaka-report, naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa kaninang alas 9:48 ng umaga, kung saan katamtaman hanggang sa mga malakas na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog at paminsanang malalakas na hangin ang aasahan sa lalawigan ng Laguna, Batangas at Nueva Ecija sa loob ng 2 oras. Samantala, ang mga kaparehas na kondisyon ay nararanasan na sa Dolores, Candelaria at Sariaya, Quezon na maaari naman pong magtagal sa loob ng 2 oras. Sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat po at magdala ng panangga sa ulan. Ngayon naman po, dako tayo sa ulat ng panahon. Patuloy na umiiral ang southwest monsuno, hanging habagat na magdadala ng mga maulap na kalangitan, mga pagkulog at pagkidlat sa Palawan, Western Visayas,
Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, nalalabing bahagi ng Mimaropa at Metro Manila. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ng may mga isolated rain showers at thunderstorms naman ang ating aasahan sa nalalabing bahagi ng bansa. Dulot pa rin po ito ng localized thunderstorms. Good news, wala pong namomonitor na tropical cyclone o LPA sa ating bansa sa susunod 2 araw. Kaya sa mga naglalaba dyan, mga naglilinis at may outdoor activities, samantalahin na natin ang maaliwalas na panahon para gawin ang mga ito, ha? Sumikat ang araw kanina ang alas 5:27 ng umaga at asahan nating lulubog ito mamayang alas 6:27 ng gabi. At yan muna ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Alright, maraming salamat Daryl Justin sa oras na 10 minuto makalipas ang ika-10 ng morning sa detalye ng mga balita. Sasampahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ng kaso si Bamban Tarlac Mayor Alice Go ngayong linggo. Ito ang kinumpirma ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz sa panayam ng DWIZ kaugnay sa pagkakasangkot umano ni Mayor Go sa mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanyang lugar. Una nang napaulat na ikinakasa na ang kaso sa Department of Justice sa Biyernes. Tinitingnan po namin kung ma-file po namin hanggang within the week po kasi may mga preparasyon pa po tayong gagawin. Samantala, tinitignan pa ni Yusek Cruz kung magiging non-bailable o walang piyansa ang mga kasong ihahain laban sa suspendidong alkalde. Titignan po natin yung magiging appreciation po dun sa ipapile nating kaso. Siyempre, yung DOJ po ang kasama natin dito. Yan po si PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, dako tayo sa pag-uulat buhat sa labas ng impilan. 7 Chinese na sakay ng isang barko arestado sa Zambales matapos ang iligal na pagdaong. Ang pag-ulat buhat kay Patrol 5 Aya Yupango. Inaresto ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 7 Chinese national na sakay ng isang barko matapos na iligal na dumaong pagdaong ito sa San Felipe, Zambales. Sa report ng Philippine Coast Guard, unang dadaong sana ang naturang barko sa Manila International Container Terminal dito sa Tondo. Pero dahil sa mataas na anchorage fee, ay nagpasya itong magtungo na lamang sa Zambales. Agad itong ininspeksyon ng Philippine Coast Guard kung saan natuklasan na walang mga legal documents ang naturang barko at mga tripulante. Kakasuhan ng Philippine Coast Guard ang mga naaresto na Chinese national dahil sa paglabag sa batas ng Pilipinas. Ito is Patrol number 5. Ay, pa ako para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pa rin paksa ng mga balita, malapit na umunong magkasundo ang Senado at Kamara sa panukalang amyenda ng Rights Tarification Law o RTL matapos ang unang opisyal na pulong ni House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Chis Escudero. Naniniwala si Speaker Romualdez na sa kabila ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay nagkakasundo na ang mga kongresista at senador para sa magandang resolusyon. Nais-an niya ng mababang kapulungan na muling payagan ng National Food Authority na makapagbenta ng mas murang bigas sa publiko. Nagkakaisaan niya silang mga mambabatas sa layuning palaguin ang sektor ng agrikultura para sa kapakanan nating mga mamamayan. Ang mga hakbang ng Kamara ay alinsunod sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas ang naturang sektor at maiangat ang buhay ng mga magsasakang Pilipino. Ronda Pilipinas. Bibigyan prioridad din ng Kamara ang pag-aproba sa panukalang budget para sa 2025 sa ikatlong regular session ng 19th Congress. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagkatapos ng State of the Nation Address ay isusumite na nila ang proposed 2025 national budget na pinakamahalagang panukalang pinagtitibay ng Kongreso kada taon.
nakatakdang ipanukala ng Administrasyong Marcos ang 6.2 trillion pesos na halaga ng pambansang pondo. Ito na po ang pinakamalaking halaga ng pambansang pondo para po sa susunod na taon kumpara sa 5.7 trillion pesos ngayong 2024. Magbubukas ang ikatlutuling regular session ng 19th Congress sa Hulyo 22 o kasabay ng ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, dako tayo sa isa pang pagulat mula pa rin sa labas ng impilan. Marcha ng Bayan isinasagawa ng iba't ibang grupo sa Maynila. Nagbabalik si Patrol 5, Aya Yupanco. Aabot sa mahigit 1,000 miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, ABACADA, ang nakibahagi sa Marcha ng Bayan na isinasagawa dito sa lungsod ng Maynila. Unang nagtipon-tipon sa Espanya Boulevard sa harapan ng US2 yung grupong ito bago nagmarcha patungo sana ng Mendiola, pero hindi sila pinayagan at hinarang na sila dito sa may harapan ng FPU sa may Moraita. Panawagan ng nasabing grupo suportahan yung mga programa at polisiya ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isyu ng West Philippine Sea. Si Ginoong Rodolfo R.J. Villena Jr. ang tagapagsalita. RJ, magandang umaga. Magandang umaga po, sir. Okay, hindi kayo pinaintulutan na makalapit ng Mendiola ng Manila Police. Ano ang plano nyo ngayon? Tatalima po tayo sa nais po ng ating kapulisan. Ang nais lamang po natin na may maipahayag po ang ating sentimiento ngayong umaga. Sa ating po mga makikinig ay nais lamang po natin pukawin ang kanilang kamulatan o sa mga nangyayari sa ating bayan. Ito po ay ang issue sa West Philippine Sea at marin po natin itong tinututulan. Kaysa po tayo ng Pangulo na titindig at tatayo para po ipaglaban ang ating teritoryo. Kaya po tayo nandito, sinusuportahan po natin ang polisiya ni Pangulong Bongbong Marcos ukol po sa mga ginagawa niyang aksyon sa West Philippine Sea. Isa na dito ang pagpapail ng diplomatic protest at iba pang hakbangin katulad ng mga pagde-deploy ng Philippine Coast Guard para protektahan ng ating mga mangingisda doon. Okay, so ito ba unang bukso ng inyong isasagawang Marcha ng Bayan? Actually, ikatlo na po itong Marcha ng Bayan at may mga susunod pa pong aktibidad, hindi lamang po ang Marcha ng Bayan. Saan po natin sa mga susunod na araw ay marami pa po aktibidad na gagawin ng grupo. Okay, anong panawagan nyo ngayon sa Malacanang? Ang panawagan po natin, tumindig po ang ating Pangulo. Maraming salamat po at patuloy niya pong tindigan ito. At sapagkat naririto kami, kasama niya at sinusuportahan po siya. At sa atin naman po mga kababayan, wala pong katumbas na halaga ang pagtindig para sa sarili mong bansa. Yun lamang po. RJ, maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Si Ginoong Rodolfo R.J. Villena Jr. ang tagapagsalita nitong Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya na ngayon ay nagsasagawa ng kanilang programa dito sa Moraita matapos silang harangin ng mga kagawad ng Manila Police District at hindi sila pinayagan na makalapit ng Mendiola. Ito pa number 5. May pa ako para sa implementasyon ng lakas. DWI sa nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, maraming salamat si Patrol 5, Aya Yupanco, live na live mula po dyan sa lungsod ng Maynila. Samantala, dapat na bang ipatigil ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO sa bansa? Ating alamin sa isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.
Nito lamang Marso 13 nang salakayin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang isa sa pinaniniwalaang pinakamalaking Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa bansa. Armado ng mga warrant laban sa gaming license hub na Zunyuan Technology Incorporated, sinalakay ang Baofu compound nito sa Bamban, Tarlac dahil umano sa human trafficking activities at kaso ng serious illegal detention. Nailigtas ng PAOK katuwang ang iba pang mga government agencies sa nasabing Pogo Hub sa Barangay de la Cruz ang halos 900 manggagawa na kinabibilangan ng nasa 400 Filipino at halos 500 dayuhan na karamihan ay Chinese. Nag-ugat ang warrant sa reklamong inihain ng isang Vietnamese na nakatakas mula sa Pogo compound noong Pebrero 28 noong isang taon, habang isang Malaysian ang nagpasaklolo rin matapos umaming ikinulong at pinahirapan sa loob ng naturang lugar. Pebrero rin noong isang taon nang salakayin ng naturang lugar na nooy inuokupa ng Hongxing Gaming Technology Incorporated. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, batay sa kanilang mga na-recover na mga computers, maaaring ginagamit sa cyber scam at iba pang iligal na aktibidad ang sinalakay na Pogo Hub na nasa likod lamang ng munisipyo ng Bamban. Matapos naman ng ilang buwan ay ipinadeport na ang ilang foreign Pogo workers na ni-rescue mula sa Bamban. Pinadeport natin nung isang araw. Opo. Bali 167 o 165 na Chinese po yung pinadeport natin nung isang araw. Pero actually dyan, pangatlong batch na ito, no? Opo. May mga pinadeport na tayo nung May 9, mga Malaysian and Vietnamese. And nung May 11, 43 ito na mga Vietnamese. Opo. And then sa maybe next week or the week after next, we will be deporting 44 Chinese uli. Ito lahat puro involved sa Banban Pogo, yung mga pinade-deport na. Nakatawag pansin naman sa Senado ang isinagawang operasyon ng mga otoridad dahil kalapit lamang ang Pogo Hub ng munisipyo, kaya't agad nagpatawag ng investigasyon sina Senators Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian. Kabilang sa mga ipinatawag at ginisa sa pagdinig si Bamban Mayor Alice Guo na sinasabing may kaugnayan sa Hongxing Gaming Technology Incorporated at Zunyuan Technology Incorporated na nasa loob ng mismong compound. Naging palaisipan din para kina Senators Hontiveros ang background, citizenship at negosyo ng pamilya ng alkalde, kaya't naghinala ang ilang senador na maaaring kabilang si Guo sa sinasabing tanim tao scheme. Maaari rin anilang nagagamit ang mga pogo sa paniniktik o espionage, lalo't may territorial dispute ang Pilipinas at China. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago ng Baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-alaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Kinwestiyon din ni Senator Hontiveros ang araw ng kapanganakan at educational background ni Mayor. Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, Papa.
for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Hindi naman kumbinsido si Senador Gatchalian sa mga paliwanag ni Guo at naniniwala siyang may kaugnayan talaga ang alkalde sa Pogo operation. Ang Pogo, ginagago talaga tayo. Paulit-ulit na ito, pagkaling na ito eh. At makikita mo yung trend, no? Kung ang aking teorya, si Mayor Go, teorya ko ito, personal teorya ko ito, tinatakbo ito ng mga Pogo at para may proteksyon yung mga Pogo. Dahil itong mga Pogo, marunong na rin gumastos. Alam nila, kung ang politiko ay kakampi nila, hindi sila mapapaalis doon. Paano sila paalisin doon kung kakampi niya yung mayor? Para sa provincial government ng Tarlac, aminado si Governor Susan Yap na bagamat bukas silang magsagawa ng sariling pagsisiyasat kay Guo, blanco naman sila sa pagkakaroon ng operasyon ng Pogo sa kanilang lalawigan. We will look into the legal matters with that. She'll have to prove herself with regards to her nationality. But before anything else, nasusurprise siguro ang ibang tao, bakit wala kaming kinalaman? Wala akong knowledge nung gaming, nung Pogo sa area. The licensing agencies have excluded us provincial governments when they issue this license, di ba? And walang clearance required from us, walang notification, walang endorsement needed. So, truly, I don't understand na if we see na ganito na pala yung Pogo ngayon na pwedeng nagagamit for scamming or for illegal activities na trafficking and Samantala, nakarating na rin sa Commission on Elections ang isyong bumabalot kay Mayor Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring idiskwalipika si Guo sa pagkaalkalde kung merong kwestiyon sa kanyang eligibility. COMELEC po, ang aming jurisdiction ay natapos na nung proklamasyon. Siyempre sa po ngayon ay duly elected mayor, subalit sa atin pong umiiral ng mga batas, kahit po ikaw ay nakaupo na, ay pwede pa rin po maka-question ang iyong eligibility. Kahit pa po, Sir Tol, lampas na yung 10 araw pagkatapos ng proklamasyon na pwede mag-file ng protesta o tinatawag na quo warranto. Meron pa rin po tayong tinatawag na petition for quo warranto kahit na ikaw ay nakaupo na, pagka ang issue ay ikaw ba'y talagang eligible dyan sa pwesto na yan. At yan po, Sir Tol, ang pwede mag-file ay ang opisina ng Solicitor General. Kung natatandaan po din natin yung nangyari sa dating punong mahistrado natin na kung saan na-question yung eligibility niya patungkol po at ito po ay ang ginamit yung tinatawag na quo warranto at Solicitor General po ang Nagtataka naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan nagmula si Mayor Guo maging kasaysayan ng pamilya nito na walang kahit anong background sa politika. Nagsasagawa na niya ng investigasyon ang ilang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Office of the Solicitor General upang mabusisi ang tunay na katauhan ni Mayor na magiging batayan sa mga posibleng isasampang kaso. Matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinade natin yung sa Panban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Para naman sa siyasa team, bagamat nagsasanga-sanga na nga ang issue, mahalagang matubok pa rin ang tunay na problema at ito ay ang negatibong epekto ng Pogo operations dahilan upang nais na itong palayasin ng mga mambabatas sa bansa. Sa kabila nito, importante ring ungkatin ang hiwagang bumabalot sa pagkatao ni Guo dahil maituturing itong issue ng national security dahil sa agawan sa teritoryo ng Pilipinas at China. Bukod dito, kagaya ng panawagan ng ilang mambabatas, dapat ding magpaliwanag ang mga kinaukulang ahensya gaya ng Bureau of Immigration sa pagdami ng mga illegal Pogo workers sa bansa. Patuloy ding nakaantabay ang siyasa team at sambayan ng Pilipino sa mga susunod na pagdinig ng Senado hinggil sa kontrobersyal
na issue. Sa ngalan ng Siyasat Team, ako si Dennis Antinor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat DWIZ Investigative Report. Kumusta mga kaastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus, ang hottest online sports betting platform na talaga namang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong games. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw. Up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ng mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Alright, magbabalik po ang Ronda Pilipinas. Makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. Ganap na pong alas 10:30. Ronda Pilipinas. DWIZ Flash Report. Alright, kapapasok lamang po na balita, kinumpirma po ng embahada po ito ng China. Though habang hinihintay pa rin po natin ang official confirmation po ng AFP, no? Ang binabanggit po dito ng embahada, nagkabanggaan ang isang Chinese vessel at Philippine vessel sa West Philippine Sea. Hinihintay pa po natin ang confirmation din naman po mula naman sa Philippine Coast Guard. Ang tamay lamang po para sa mga karagdagan detalye dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Ronda Pilipinas. Sa ibabang paksa ng mga balita, bumaba ang lokal na produksyon ng asukal sa bansa bunsod ng El Nino phenomenon at patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa isla ng Negros. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis Ascona na pinaka-napuruan ng mga magtutubo sa Batangas, Negros, Mindanao, maging sa Bukidnon dahil sa dalawang kalamidad. Dahil dito patuloy anyang binabantayan ng SRA ang mga tubuhan. Pero unti-unti nang gumaganda ang produksyon ng produkto dahil sa mga pag-ulan. Yung majorly natamaan is, of course, namatay yung sugarcane, so nagre-replant. Yung masamang effect po, ma'am, yung portions lang po yung na-damage sa field. So, yung population po ng sugarcane sa isang hectare po, yun yung bumaba. So, we will continue monitoring. Ang ganda naman po ng recovery pag nung pumasok yung ulan. Mahirap po mag-conclude nung net effect. Sa kabila nito, posibleng maunsyami ang milling season dahil maraming mga magsasaka ang muling nagtanim matapos wasakin ang kanilang mga produkto ng El Nino. Farmers po natin, ma'am, sa ngayon with the rains, nagtatanim sila ulit. So, yung mangyayari po doon, baka delayed po yung peak ng milling natin kasi marami pong area yung nag-replant. So, pag ngayon lang sila nag-plant, siguro ang harvest noon mga 10 months from now. So, yung peak of milling natin usually is December, January, February. So, baka ma-delay lang po ng konti yan. But yung farmers naman po, ma'am, sobrang resilient. Yan po ang tinig ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas.
Samantala, gumulong na ang preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay sa kaso ng dalawang empleyado ng Eternal Gardens na iligal umanong ipinaaresto ng isang piskal sa Batangas makarang pagbintangan na nagnakaw ng lumang lapida. Kinumpirma ni Atty. Christian Castillo, abogado ng Eternal Gardens, na nito lamang Biyernes, Hunyo 14, nang isagawa ang preliminary investigation. Subalit, hindi nakadalo ang isa sa inaakusang empleyado ng Himlayan. Nakatanggap kami ng email galing sa Eternal Gardens na yung reply affidavit na supposedly personally ipa-file today is minail nitong complainant sa Eternal Gardens, and on as far as we are concerned, kami mga lawyer, natanggap namin by email. Ang nakalagay doon, itong si complainant, she cannot appear personally kasi may sakit daw. And na nag-send na rin siya ng copy sa DOJ by email tsaka by mail din. Sa inihay namang administrative case ng Eternal laban sa complainant na si State Prosecutor Edelwina Ebreo ng Batangas City Prosecutor's Office, wala pa anyang tugon dito ang DOJ. As of now po kasi wala pa po kaming update. Wala pa kaming natatanggap na update. It appears na nakapindin pa rin po sa Department of Justice. Department of Justice. Si Atty. Christian Castillo, abogado ng Eternal Gardens, sa prayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, dako tayo sa ilang pa mga pag-ulat buhat sa labas ng impilan. Gilas Pilipinas coach Tim Cone dumalaw sa 42nd weekly membership meeting ng Rotary Club of Manila. Ang pag-ulat buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Dumalo sa 42nd weekly membership meeting ng Rotary Club of Manila ang PBA head coach ng national team na Gilas Pilipinas na si Coach Earl Timothy Tim Cone na nagsilbi bilang guest of honor at speaker ng naturang event. Ibinahagi ni Cone ang kanyang mga mahalagang natutunan sa kanyang pagtuturo sa mundo ng basketball. Ayon kay Coach Cone, dapat mapanatili ng mga manlalaro ang disiplina, respeto at responsibilidad sa kanilang sports. Kailangan din ang araw-araw na training o regular practice at pagsunod sa direktiba ng PBA officials. Binigyan diin ni Cone ang kahalagahan ng pagiging lider sa buong team at ang pagsunod ng mga atleta sa kanyang direktiba upang mas lalo pang mahikayat ang iba pang mga nais sumali at pasukin ang mundo ng basketball. Si Tim Cone ay isang American professional basketball coach at head coach ng Barangay Ginebra, San Miguel ng Philippine Basketball Association o PBA na sinimulan noong 2015 hanggang sa taong kasalukuyan. Kinilala siya bilang most accomplished coach sa PBA history na may 25 titulo, kabilang na ang 2 Grand Slams, 5 Coach of the Year Awards, winning Jazz Coach of the Year at merong mahigit 1,000 laro na napanalunan. Samantala, bukod kay Coach Cone, nagbigay din ng mensahe si RCM President Rafael Rafi Alunan III para sa mga Rotarians, atleta, OFWs at uniform services sa pagbibigay ng serbisyo, oras, talento at respeto tungo sa maayos at magandang bansa. Pinasalamatan din ni President Alunan ang mga dumalo sa nasabing aktibidad kung saan ay umaasa siya na magpapatuloy ang pagkakaisa at pagtutulungan ng kanilang grupo. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa na namang government agency nakaranas ng panibagong cyber attack. Nako, delikado yan. Alamin po natin kung anong ahensya yan. Patrol 5, nagbabalik Aya Yubanco. Kinumpirma ngayon ng Maritime Industry Authority o Marina na nakaranas ito ng cyber attack kahapon. Sa pahayag ng Marina, 4 na web-based system ang nakompromiso sa nangyaring cyber attack. Kaugnay nito,
ipinadala na ng Marina ang mga kailangang tauhan sa Central Office para agad na mapangalagaan ang integridad ng sistema. Katuwang ng Marina Information Technology ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mag-iimbestiga. Kasama na dito yung paggawa ng paraan para mabawasan ang epekto ng data breach at mapabilis ang pagbabalik ng sistema para makatanggap at magproseso ng aplikasyon bukas, June 18. Ito sa Patrol number 5. Ay, upang ko para sa implementado ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Sa iba pang Pilipinas. balita, dating rebeldeng komunista tiklo sa North Cotabato. Pag-uulat naman ni Hati di Patrol 17 Jopel Peleño. Nalambat ng pinagsanib na pwersa ng iba't ibang unit ng PNP Special Action Force o PNP SAF, Magpet Municipal Police Station at North Cotabato Provincial Police Office ang dating Communist Terrorist Group member na si Romeo Betila matapos ang ikinasang Joint Law Enforcement Operation sa Barangay Don Panaca, Magpet, North Cotabato. Inaresto nitong nakalipas na linggo si Betila na miyembro ng Guerrilla Front 57 sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Noong August 1, 2023, una nang sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng suspect bitbit ang search warrant na inisyo ng korte. Dito nakuha ng mga operatiba ang isang improvised shotgun na loaded ng magazine, 5 rounds ng 12-gauge ammunition, isang rifle-propelled grenade launcher, isang hand grenade, 4 na rounds ng ammunition ng 5.56 at isang improvised break barrel pistol. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Magpet MPS ang naaresto na si Betila at sumasailalim sa dokumentasyon at proper disposition. Pahayag ng PNP SAF, patunay ang tagumpay ng operasyong ito sa pagtupad ng mga otoridad sa kanilang mandato na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa bawat komunidad sa ating bansa. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating niyong mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Kumeya. Mapa-anniversary, birthdays o simple mga merienda, tiyak mabubusog ang buong pamilya sa Kumeya Bihon, Kumeya Palabok at Kumeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Kumeya 3Q Bihon. Ay naku, masarap talaga. Hanap mo ba'y food supplement na natural at walang halong kemikal, ha? Aba, subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial, ha? At Nutrasource analysis ng Canada. Doon, sa Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Talagang gusto ko talaga sabihin yan noon pa. Ha? Ulitin nga natin yun. Matagal ko nang minemorize yan eh. Ha? Ang MX3 capsule na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Tingnan mo ba? Matagal ko nang gusto sabihin niya. Nasabi ko. At kung ikaw naman, ha, doon naman sa mga addict sa kape, isang coffee lover, meron ding MX3 coffee para sa inyo. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidants benefits at cholesterol free. At ito pa, ang MX3 coffee mix ay low acid, ha? Low acid coffee yan na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure o blood pressure. Kaya naman, ano bang inaantay nyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita sa kanilang website na mx3.ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ulitin natin, ha, para sa mga bingengot ng konti. 0918-888-8693. Yo! Ronda Pilipinas. At babalik po muli ang Ronda Pilipinas makalipas na may mga paalala ang oras.
10:48. Ronda Pilipinas. Alright, tayo pa nasa uling bagay po ng Ronda Pilipinas at pag-usapan po natin, mainit pa rin po ng issue kanina. Narinig po ninyo sa siyasat at kaninang umaga yung issue nga po sa Pogo. At para po bigyang linaw pa ho yung ilang pang mga detalye at yung mga issue pong bumabalot sa Pogo. Nasa kabilang linya po natin si PAGCOR Chairman and the Chief Executive Officer Alejandro Tenco. Magandang umaga po, Chairman Al. Magandang umaga, Drew. Opo. Salamat po. Kumusta kayo? Opo, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak dito po sa DWICLU 23. Wala pong problema. Salamat din sa pagkakataon na makapagpaliwanag. Opo, Chairman, ang panawagan po ng mga kongresista, though meron na pong i-final na panukala o resolution dyan po sa Kamara na nananawagan na i-ban ito pong Pogo. Ano pong reaksyon nyo po rito, Chairman? Ako po naman ay susundod sa ano man na magiging desisyon ng Kongreso. Ang gusto ko lang pong bigyan ng diin, Drew, ay dito po sa noong 2023, September po yun, na linis na po ng PAGCOR ang original na humigit kumulang sa 300 may lisensya. Ano po? At matapos po ng aming pagsusuri, yan pong numero na 296 to 98 ay napababa namin sa 46. Okay. Ang problema po natin talaga sa ngayon, yung mga nare-rate po ng mga otoridad, ay puro po hindi mga lisensyado, puro po sila illegal. Okay. So, baka yun po ang hindi nakikita ng ating mga mambabatas. Magsimula po ng aming lininis ang mga may lisensya at halos simigit kumulang 250 ang aming na inalis or tinanggalan ng lisensya or hindi na po renew ay himigit kumulang po sa 250. At yan po yung mga nahuli natin sa Bamban, gayon din naman sa Porac. At binibigyan ko po ng diin na bukod doon, talagang meron tayong hinahanap pa na mahigit 200 o kulang 250 mga illegal na ayaw po maghinto eh. Nako. Opo. Hindi po naghihinto sila eh. Sila ang nangyayari, kinansilan ang lisensya. Pagkatapos po lumilipat ng tanggapan. At doon nag-uumpisa ulit na maghanap buhay ng illegal. Nanganganak. At wala na pong gaming eh. Puro na po criminal activities ang ginagawa nitong mga ito. Opo. Kaya sa akin po, bukod po talaga kasi po, pag binan natin yan, ang malamang na magaganap, magpapatuloy din lahat yan. Himigit kumulang na yun ng magiging 300. At yan ang magiging problema dyan. Imbis na may makolekta tayo na taripa o buwis, wala tayong makokolekta. Naku. Sa ngayon po, yung 46 po kasi nakakukolekta na po ang PAGCOR sa 2024. Ang nakikita ko po makakakolekta po ang PAGCOR anywhere from 6.5 to 7 billion pesos. Okay. At pagkatapos naman po, 2.5 times po ay kukolektahin ng BIR. Kaya himigit kumulang meron pong mga 20 billion yung makokolekta natin. Kaya maliwanag dito, Drew, regulate the licensees properly. Okay. At subaybayan natin ang kanilang mga gawain para yung ating mga may lisensya ay hindi magkaroon ng pagkakataon na sila'y gumawa ng criminal activities. Ang totoo po sa 46, 3 po doon sinuspindi namin sapagkat may hinala po kaming may konti silang mga kalokohan. Kaya dyan, mapatutunayan ko at makikita ninyo, mahigpit ang aming monitoring para sa compliance nito mga licenses natin. Sa pangkasalukuyan yan, Noong nakaraan kasi administrasyon ng PAGCOR, talagang hinayaan nila. Kung himigit kumulang 300, wala silang naging monitoring at saka hindi nila talaga tinutukan ng kanilang ang compliance ng mga hindi nila nabantayan ng maigi. Yes, Opo. yes. Sa makatuwid, Chairman, kayo ay mas gusto nyong igiit na i-regulate sa halip na total ban
ito pong Yes, mga Pogo. 46 po ang legal, pero yung mga illegal, ang sinasabi po ng PAOK, mas marami po. So paano po na tayo... 250. Go ahead po. 250 po yun. At yun po, hindi na nasasakop ng PAGCOR. Bagamat kami ay nakikipag-ugnayan sa PAOK, sa mga otoridad, eh hindi na po nasasakop ng PAGCOR yung may walang lisensya. Dahil also wala pang LGU. lisensya. Ang LGU po yun po ang sinasabi namin, nakapagtataka, isipin nyo, ang laki ng facility sa Bamban at sa Porac. Hindi ba na sa Bamban at yung head ng LGU doon ang nakakaalam. Pero yung Porac, 46 na building. Hindi ba man lang nakita ng barangay captain yan at naiulat man lang sa kanyang mayor na may 46 na building at libong mga foreign nationals na naghahanap buhay doon, parang ako'y nagtataka rin. Drew. Last few questions na lang po, habang abusan po tayo oras, Chairman. Yung pong sa ano pong komento ho ninyo doon po sa pahayag po ni Secretary Gilbert Teodoro and of course, ni Secretary Anyo na national concern or national security concern, and yung tinutukoy po na malapit di umano doon sa mga military facilities, yung sa may Cavite, let's say dyan sa may Kawit Cavite, Chairman. Opo, una gusto ko pong ipagbigay alam sa lahat na I think si Secretary Teodoro at si Secretary Anyo, sila'y pareho kong nakakausap. Hindi sila for total ban. Yun ang pagkakaintindi ko. Sila ay for proper regulation. At nung nalaman nga nila na nalinis na ng PAGCOR ang listahan na nagmula sa numerong halos 300, ngayon ay 46 na lang, 3 ay suspendido, okay sa kanila yun So, ang problema po talaga, uulitin ko, yung mga illegal. Ngayon, doon sa sinasabing meron bang inisyuhan ng PAGCOR na malapit sa military facility, military camp, yung sinasabi po nilang nandun sa mga malapit sa EDCA sites, uulitin ko po ito. Maraming beses ko na pong sinasabi. Sige po. Wala pong lisensya ang PAGCOR sa anumang kumpanya na mag-operate sa tabi ng mga EDCA sites or military bases. Alright. Yung pong sa Kawit Cavite sinasabi, matagal na pong may lisensya yon. Malapit sa airbase. At sila ay very confined sila. Very confined sila sa isang property. And namo-monitor po ng PAGCOR yung kanilang gawain. Yes. Wala naman pong illegal. Alright. Now, in the issue with regard to the issue of national security, ako po hindi security expert. Hindi ko po alam ang definition of national security. Pero ang maliwanag po dito at uulitin ko, I do not know how you would classify criminal activities. Sa nakikita ko po talagang criminal activity ito. Kaya this is a police matter. Alright. Naku, sige po. Chairman, marami pong salamat sa inyo pong oras. Sa mga susunod pang araw ay batid namin na mahaba-haba pa ang lalakarin po ng issue po na ito, Chairman. Salamat. Walang anuman, Drew, at salamat din sa pagkakataon na pinagkaloob ninyo sa programa mo at sa DWIC. Salamat po, na Chairman. makapagpaliwanag ako. Maraming salamat at Good luck po, Chairman. po sa inyo lahat. Salamat po. More power po sa PAGCOR. Yan po si PAGCOR Chairman Al Tenco. Ronda Pilipinas. Pagtaya ng loto, pwede na online. Narito po ang PCSO Special Report. Kasabay ng modernong panahon, hindi rin magpapahuli ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil ngayon pwede ka nang tumaya ng kanilang mga laro online sa pamamagitan ng iLotto. Ayon kay Frederick Imson, Market Specialist 4 ng Product and Standard Development Department ng ahensya. Ito ay isang paraan ng PCSO na mapalawak pa ang naabot ng kanilang serbisyo lalo na sa mga nais tumaya sa loto. Ang iLotto po is ang status po niya ngayon is experimental platform ni PCSO, no? This is the way kung paano po namin ma-reach yung mga ating mga players na hindi ko nagpupunta doon sa mga traditional lotto outlets na nakikita ko natin sa mga mga kalsada, buildings yan, kung saan natin nakikita, di ba? So with iLotto, you can buy your combinations online.
So, convenience ang dala nitong iLotto para sa PCSO. And plus the fact that marami rin naman mga prospective players ang pwede natin matap with the iLotto dahil nga po hindi naman lahat naglalaro dun sa ating mga outlets. So kung ikaw, lalo na yung mga millennials, no? Very tech savvy yung ating millennials. So this is a way of trying to tap into the millennial market. Samantala, makikita naman o makakapaglaro ng iLotto sa website ng ahensya sa pcso.gov.ph. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam mo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Meralco Bolts, kampiyon sa PBA Philippine Cup Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa kauna-unahang pagkakataon, matatawag na ng Meralco Bolts ang kanilang sarili bilang mga champions. Ito ay matapos nilang talunin ang defending champion San Miguel Beermen sa Game 6 ng 2024 Philippine Cup Finals ng PBA sa final score na 80-78 kagabi. Naipanalo nila ang serye na may series score na 4-2. Nanguna para sa Bolts sina Chris Newsom na gumawa ng 15 points, 5 rebounds, 4 assists, 2 steals at 1 block. Si Alain Maliksi naman na mayroong 14 points habang sina Bong Quinto at Chris Banchero ay kapwa nagtala ng 11 at 10 points. Di naman umatras ang Beermen sa pangunguna ni Junmar Fajardo na gumawa ng 21 points, CJ Perez na mayroong 14 points at Marshall Lassiter na lumikha ng 11 markers para sa larong ito. Itinanghal na Finals MVP si Chris Newsom ng Meralco Bolts. First championship title ng Bolts hindi lamang sa Philippine Cup kundi pati na rin sa buong kasaysayan ng liga. Pansamantalang magpapahinga ang PBA at ilulunsad naman ang Season 49 sa darating na Agosto. Congratulations, Meralco Bolts! Action was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Alright mga katodos, marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Ronda Pilipinas. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU23, sa ngalan ni Dennis Antenor Jr. Ito po yung lingkod Drew na sino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na Yes Yes Yoto Pass Show. Kasama si Miss Juvie de Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.